Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, heto ng magandang balita na pinakahihintay ng lahat, na pilit tinatago at tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos lumabas ang balita kamakailan lamang na kinasuhan sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez nang madiskubre ang mga di umano'y mga kababalaghan at mga nakakalulang bilyong pisong pondo na bigla na lang nilagay sa 2025 national budget. Tila magkakaalaman na at wala nang lusot pa sa paghaharap sa hukuman nila Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Chis Escudero at ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Mangyayari na sa April 1, 2025. Tahasang kinumpirma mismo ng Korte Suprema sa isinagawang press conference ni spokesperson Attorney Camille Someting na didinggin ng oral argument sa petisyong kwini-question ang constitutionality ng Republic Act No. 12116 o ang General Appropriation Act Fiscal Year 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang magkakaalaman na at tila magkakalabasan na ng baho matapos ang kumpirmadong balitang maghaharap na sa Korte Suprema ang mga di umano'y sangkot sa nasabing kababalaghan sa 2025 BICAM report. Inihain ang petisyon ng well-known lawyer na si Attorney Vic Rodriguez kasama ang Davao representative na si Isidro Ungab nang makita nila ang hindi kaaya-ayang mga blankong pahina sa nasabing appropriation bill. Pare-parehas na pinagkokomento ng Korte Suprema sina Lucas Bersamin, Chis Escudero at Martin Romualdez sa pagkwe-question na tila hindi raw naglaan ng mandatory funding ang nasabing budget sa PhilHealth. Labag din umano sa batas ang pagtaas ng mga appropriation ng higit pa sa rekomendasyon ng Pangulo. Naglaan ito ng di umano'y pinakamataas na budget sa infrastruktura imbis na dapat sa edukasyon. May mga nasabing blanco din ang umanong Bicameral Committee Report on the General Appropriation Bill na isa sa mga pinakasentro na reklamo ng senatorial aspirant na si Attorney Vic Rodriguez. Narito pa ang kumpirmadong balita na inilabas ng Abante News sa kanilang official website. Oral argument sa 2025 budget kinasa ng SC. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa petisyon laban sa 2025 national budget sa April 1, 2025 alas 2 ng hapon sa Supreme Court Baguio Session Hall. Ito ay kaugnay ng petisyong certiorari at prohibition ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab at Rogelio Mendoza. Giit nila, labag sa konstitusyon ang inaprubahang 2025 General Appropriation Act. Ayon sa mga petitioner, walang pondong inilaan para sa PhilHealth. Lumagpas din umano sa rekomendasyon ng Pangulo ang ilang alokasyon at mas malaki ang inilaan sa infrastruktura kaysa edukasyon. Binanggit din nila ang blankong item sa Bicameral Committee Report ng GAP. Pinagkomento na ng Korte Suprema ang mga respondent na sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Unquote. Samantala, ito pa ang isa sa mga nakakagulat na balita. Bukod sa kinumpirma na ng Korte Suprema na diringgin ang kasong inihain ni senatorial aspirant at veteran lawyer na si Vic Rodriguez, tila gagawa na rin ng aksyon ng Supreme Court ang questionabling Maharlika Investment Fund kung saan tila naghain din ng reklamo ang taong bayan patungkol sa umano'y investment raw ng pamahalaan na hanggang ngayon hindi raw alam kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita at kumpletong pahayag na inilabas ng Supreme Court, oral arguments sa petisyon laban sa 2025 budget at Maharlika Fund itinakda ng Korte Suprema. Nagtakda ang Korte Suprema ng oral argument sa mga kasong ito. Petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng RA No. 12116 o ang General Appropriation Act of Fiscal Year 2025 sa April 1, 2025 at petisyon na kumukwestiyon sa bisa
ng RA number 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 sa April 22, 2025. Unquote. Kaya pala biglang nabuhay at minadali ang impeachment. Una po yan. Alam nyo, di ba? Meron ako sinasabi before, patay na yung impeachment eh. Yung 3 complaints na yon, biglang yung first, second, and third complaint, wala na, nawawala na. Hindi na dinidiscuss at sinasabi na mismo ng mga mambabatas ay malabo na, wala nang oras dyan. Ngayon, biglang nag-twist, biglang nagkapirmahan, nilabas yung fourth complaint, tapos sinampahan na ng impeachment si BP Sara. Sinasabi natin, anong meron? Diba? Nagdududa nga tayo dahil ito ay parang panakip sa BICAM. Skandal nila. May iskandalo po itong mga ito eh. Pero ito po, lumabas na. Okay? Lumabas na ang tunay na dahilan bakit biglang minadali itong impeachment na ito. Mamaya po, papag-usapan po natin. Pangalawa, Tamba, natakot sa korte, nagtatago na. Yun, kaya naman pala. Asan ka na, Tamba? Where you na? Parang hindi ka na namin nadidinig. Okay. Isang matinding pahayag ang ibinunyag ng isang geopolitical analyst. Nasa likod umano ng mga kilos para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang Estados Unidos. At ang layunin, hadlangan daw ang kanyang kandidatura para sa 2028 presidential elections. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Isang hakbang ng mga tradisyonal na politiko para sa kanilang pansariling interes ang impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Professor Herman Chu Laurel. Ito po si Professor Herman Chu Laurel. Matalino po ito. Na-interview na po namin ito at kung nakausap nyo, talagang pagdating sa geopolitical ay ito ay matalino talaga. Para po itong si SAS. Pagka talagang pinag-usapan ay political ng mga iba't ibang bansa, maaasahan nyo po ito. Medyo boring lang. Na-interview namin to kasi medyo may edad na kasi dire-diretso. Pambira ka, Coach Oli, pati yung tinitira mo, dire-diretso yung boses niya. No? Pero pag pinakinggan mo, sapul na sapul, mismo talaga ang lalim ng hugot at alam mo, nagsasabi ng totoo. Ngayon, sinasabi nitong mama na ito na itong impeachment, ang talagang nasa likod nito, ang talagang nagtutulak nito, and possibly, ang nagpopondo ay ang Amerika. Kaya nga pala, ganito po sila, no? Napansin nyo ba? Ito si BBM, wala nang ibang ibinintang kay PRRD ay kung hindi tungkol sa China. Yan po ang spin nila eh. Yan po ang kanilang pinapalabas sa publiko. Pro-China, pro-China, pro-China. Pero ang totoo, si Marcos, tuta ng Amerikano. Huwag niyong kakalimutan yan. Si Marcos, tuta ng Amerikano kahit dati. Tingnan nyo, yung estate tax niya, may problema siya na wala na. Ang daming kaso niyan sa Amerika. Ngayon wala na. 'Di ba? Tuta to si Marcos eh. Napansin nyo? Yan yung ina-explain natin kanina. Wala na yung impeachment eh. Nagpapasakali na nga ang mga congressman. Nagpapasakali na yung mga kasama nilang kakampi nila na malabo na yan. Hindi na mangyayari yan kasi kulang na sa oras. Biglang-bigla, nagbago sa tono. Diba? American tumutulak niyan. At ito posible ha. Kasi sabihin nyo, Coach Oli, malabo naman yan. Okay, sige, itulak ng Amerika si BBM. Itulak ng Amerika si Tamba. Suportahan nila at sila ang talagang ulo, ang leader ng impeachment na yan. Susunod ba yung mga congressman? Susunod ba yung mga senador? Teka muna, baka nakakalimot kayo. Pag ang isang grupo ay nagtulak, magbibigay ng pera yan. Hello, hindi yan tutulak ng walang natatanggap. At alam naman natin ang mga politiko natin ngayon. Kayo ba ay maniniwala? Tanong ko lang sa inyo, Derechahan, kayo ba ay naniniwala na yung mga pumirma walang natanggap? Ultimo yung congressman na kasama nila, si Kong Alvarez, sinasabi, imposibleng wala silang natatanggap. Imposibleng hindi ito galaw ng presidente. Diba? Congressman yan. May umamin pa nga, meron silang natatanggap, maybe indirectly, sa pangalang ayuda o papangalanan nilang proyekto o papangalanan nila ng regalo. Pero ganyan yan. At money talks, mga kababayan natin. Pag ang Amerika, ay nako. Di ba? Bakit tayo nagkakaproblema? Sasabihin ni Marcos, may problema tayo sa China kaya bukang bibig niya ng China eh. Dahil ang Amerika allergic sa China. Bakit? Kahit kanino kayo magtanong, mag-aral kayo sa YouTube, ang China naunahan na Amerika. Ang China lang tahimik. Hindi sila nagsasabi. Pero tatandaan natin, even an empire, even a great leadership, ako naniniwala ako,
Pag nawala ka sa Diyos at pag binagsak mo ang moralidad mo, katulad ng nangyayari sa Amerika, babagsak ka. Kaya ngayon nangunguna na ang China sa kanila. Sabihin mo, baka sasabihin ng mga iba pro-China, hindi. Hindi po pro-China pag nagsasabi ng katotohanan. At hindi ibig sabihin, hindi ka pro-China kung in denial ka sa katotohanan. Kasi ang problema na itong mga ito, inuuto sila ni Marcos. Yun ang totoo niyan. Inuuto sila, in denial sila ng katotohanan. Para sa kanila, ay, Amerika pa rin! Amerika pa rin! Hindi na po nangyayari. Sino ang nang-api sa Pilipinas? China ba, Amerika? Sinong sumakop sa Pilipinas? China ba, Amerika? At sasabihin ko sa inyo, dati pa man, even before this impeachment, pagkapanalo pa lang ni Marcos, doon sa mga followers ko, matagal lang nakasubscribe sa channel ko. Even before the election, sinasabi ko na yan, delikado tayo kay Marcos dahil si Marcos pwedeng hawakan sa liig. At eto na nga, and after the election, pumasok ang EDCA, sabi ko, patay tayo, hawak na tayo sa liig ng Amerika. Tapos tayo dyan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng Amerika ang Marcos? Dahil hindi nila papayagang makabalik sa puder ang Duterte. Always remember this, Duterte lang ang nakapagsabi sa kanila, hindi nyo kami tuta. Duterte lang ang nanindigan para sa ating bayan at hindi nagpatuta sa Amerika. Kaya galit sila. Hindi nila kayang bayaran si PRRD, hindi nila kayang kasuhan kasi malinis. Wala silang paraan para kontrolin ng Duterte. Ang gagawin nila, hawakan yung kaya nilang kontrolin at wag paupuin ulit ang Duterte. Swak na swak sa banga dahil pag na-impeach si BP Sara, papayag ba kayo? Kapag na-impeach si BP Sara, kahit anong posisyon, hindi na po pwedeng tumakbo si BP Sara. Maliwanag po yan. Lahat ng gulong ito dahil sa pumumuno ni Marcos at ni Speaker. Finance and led by the Americans. Isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who wants us to be its forever vassal by the Ayan. Ang ibig niya sabihin, ano yan parang marriage yan, parang relasyon. Na isa, nakatulad ni Speaker na swapang sa hindi na bababa at may pangarap maging presidente. At si Marcos na wants to be in control always, ang kanilang pamilya. Ugali na ng Marcos yan, hindi yan bumababa. Unless kaladkarin mo, tsaka mo bitbitin sa Hawaii. Pero hindi yan bababa ng kusa. Buhaya yung mga yan Buhaya sa kapangyarihan yung mga yan. Eto naman si Uncle Sam, gusto niyan, kontrolado tayo. Bakit? Panlaban sa China. destroying leaders not willing to serve its interests. Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Yun, kita mo yung timing. Yung ang pag-atake, pag-atake ng Pilipinas, yung pagbisita niya dyan, iba talaga. Iba. We are lucky now na medyo mag-iiba ng tono. Posibleng ang bunutin ng EDCA dito sa Pilipinas dahil sa pangunguna ni Trump. At sinabi niya, hindi niya bibigyan ng priority ang mga gera-gera, hindi katulad ni Biden na puro gera-gera. Ito naman si Marcos, wala ding backbone, nagpapahawak sa liig. Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJKs, Pogo, with the threat of hauling him before the international. Yan ang sinasabi niya. Isipin mo yung timing. Pagkadalaw ni Marcos sa Amerika, iba na to, no? Atake na kay BP Sara, binagbibintangan na ng EJK, ng Pogo si Duterte, etc. Sino bang mukhang sugarol? Sino bang mukhang bisyo? Di ba? Marcos, mandiri ka nga sa sarili mo. Babantay, sasabihan mo ng Pogo-Pogo. Mukha bang sugarol si PRRD? Mukha bang korap si PRRD? Kahit tanungin mo sa taong bayan, sino ang mas mukhang korap sa inyong dalawa? Ikaw. Sino pang mas mukhang sugarol sa inyo? Ikaw. Sino mas mahilig sa bisyo? Sasabihin ng tao, ikaw. Unless yung mga utu-utu sa'yo, pero yung tunay na tao, yung tunay na pagtingin, pambihira ka naman, mahiya-hiya sa mga pinagsasabi mo, Marcos. Tama yung sinasabi ni Professor Laurel na biglaan po ito. And at the same time, ano ngayon, ayan yung sinasabi ko.
Yung biglaan yung impeachment. Binakbakan na naman ng Amerika yan. Kaya wag nyo na. Delikado kayo sa PDP. Yan ang sabi, yan ang na intel na nadidinig natin. Malakas po ang PDP. Takot sila dyan. Ano nga yung koneksyon kung PDP? Kasi pag natapos ang eleksyon at saka gagawin at saka didinggin yung impeachment at nakaupo yung PDP na sa tingin nila, even Americans, they know it, malakas ang PDP. Pag nakaupo ang PDP, hindi na mai-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo? Lamang na po. Kaya kukuhanin na nila yan, sa tingin nila kaya nila ngayon. Yun ang tingin nila. The report that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career, lest she restore our independent foreign. Dito mo makikita na sinasabi nito na talagang ayaw nila maging presidente si BP Sara. Diyan natin makikita na totoong leader si BP Sara. Bakit? Hindi nila kayang kontrolin katulad ni Marcos. Hindi nila kayang hawakan sa liig katulad ni Marcos. Hindi nila kayang ibuli katulad ni Marcos. Iba talaga ang Duterte, no? Kaya kayo ba? Papayag pa rin ba kayo na until now, pinaalis na yung base militar ng US dito sa Pilipinas, pinalitan naman ng pangalan na EDCA. Sabi ni Marcos, hindi niya papapasukin, pero pinapasok niya, di ba? Walang isang salita yung presidente niyong yan. Wala talagang sinabing tama yan. Papayag kayo nang dahil sa Amerika, ginugulo tayo dito. Wala nang tinatrabaho tong mga mambabatas natin kung hindi Duterte, impeachment. Nagugulo tayo habang tayo naghihirap, habang tayo nagugutom. Tapos, ang nakikinabang Amerika. Siyempre, si Marcos nakikinabang, alangan namang libre yan. Hello? Imposibleng walang kapalit. Ganyan din si Tamba. Maisipin nyo, ang nakikinabang iilang tao. Buong bansa nagsasuffer. Naiintindihan nyo ba yung impact ng pangingialam ng Amerika sa atin? Maawa tayo sa Pilipinas. Policy should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong. I agree with you. I agree. Dapat si Marcos, ang laking problema. Ito na lang. Yung problema sa BICAM, wala siyang nasabi. Lantarang pagnanakaw yun. Yun ay lantarang korupsyon. Pero itong mama na to, tahimik. Akala mo ang linis. Si Sara pa ang pinai-impeach. Wala namang bayag. Ay, sorry. Sorry. Wala namang para manindigan. Kunwari, hindi siya nagpapa-impeach. Kunwari, ayaw pa niya. Pero yung anak niya ang unang pumirma. Ganyan po ka-fake ang tao na to. Gigil na ako dito. Peke ito. Pama na ito. Nagugutom tayo samantalang siya namamayagpag. Ba't nyo pinabalik-balik pa yan? Hindi. Walang sisiyan. Ha? Pero ito demonyo talaga. I mean, pag binigyan ka ng pagkakataon, isipin mo, binigyan na siya ng pagkakataong buhayin yung pangalan ng Marcos. Ano pang ginagawa niya? Dahil sa kasakiman ng pera. Ala talaga. Marcos Jr. dahil sa mga isyong hinaharap ng bansa na tila hindi nito binibigyang pansin, partikular na mga kontrobersiya sa 2025 national budget na apektado ang lahat ng sektor ng lipunan. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Para sa Diyos sa Ay, grabe. Next topic po tayo. Wala na tayong magagawa dyan kay Marcos. Talagang bangag na eh. Eto, pag-usapan na lang natin. Si Tamba, natakot na, nagtatago. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba, hindi. Sasabihin nila takot si BP Sara sa impeachment, hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, ipapakita namin sa inyo, hindi kami takot.
Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo. Kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Oh, punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Ha? Bigyan namin ng hearing mo. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch! Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga taong itong mga politiko na yung mga tao, sa ayuda. Kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Ha? Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan eh. Pero wag nyong boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako isingit ko lang to. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal. Bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo. Bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin? Pagtatanggap ng ayuda. Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal? Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinondena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Na ang bise, natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo. Kita mo? Yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. Masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ilan ba boto mo, Suarez? Naharangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Hindi pwedeng gano'n na. Kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Ano sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapadrug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga ang mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama doon sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Siyempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification. Mali yung nangyari. Ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh.
Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte, patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte para merong third party. Bakit ba kayo takot na takot na takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag niyong ipatawag. Idemanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanilang pera, paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Clarification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of reference Sabi mo strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito ang magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi naiimpluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon, nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magde-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang magda-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below.
Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!